Sabi ni Tej, bakit kaya humupa yung hunta-hunti nila, di pumayag ang US? Nagkasakit. Nagkasakit yung manok nila. Di niyo ba alam yun? Naalala nyo na mayroong lumipad na helicopter papuntang ospital? Nagkasakit yung manok nila. Sabi ni Ignis, siya pala on board nun. Ha, sayang di natuluyan. Uy, grabe kayo. Hindi ko naman gustong matuluyan yung tao. Pero ang galing ng Diyos, ano? Nagkasakit. Kasi ang tingin ko niyan, act of God eh. Sabi ni Rafi, if we could ask about another topic, there's been whispers about the US training Filipinos in Pampanga to fight for Ukraine. How true do you think? It's true po, but I don't know kung sa Pampanga sila nagte-training. Ang punto dyan is, muli na namang ginamit ni Presidente BBM ang money card. Ang tingin niya, uy, matutuwa yung mga Pinoy na pupunta kasi kikita sila ng pera, pero in the meantime, nabubuwisit ang Russia sa atin. Hala, can we really afford to have so many international enemies? Ewan ko dito sa presidenteng ito. Ewan ko kung pinag-isipan niya ito. Ayun, sabi ni Edma, may nakita ko sa Hindustan Times na ang Ukraine ay kukuha ng mercenaries from the Philippines na US allies. Yun na nga. But now, paano? Paano si Russia? Sabi ni Leandro, sino manok po yung nagkasakit? Alam na po ba natin? Ay, hala, hindi niyo po ba nahaging yung chismis na yun? Meron kasing naglabas na sa Facebook na ang bet daw ng mga isang ano bang clue natin dyan? Cabinet member. Tapos ang pangalan ay may letter G. Siya daw yung bet na kung sakaling magkagulo o may mag-ambisyon sa military, siya daw ang gagawing pinuno. Ayan, nagkasakit. I'm very positive that the impeachment will not prosper, if there will be one. And even if it is filed, may laban tayo dyan. Hindi ba, naaalala nyo, nung lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, ano yung nirereklamo ng kabilang parlor? Eh di wala nang ma-file na impeachment kung ganyan. Remember yung angal nilang ganon? Remember? Takot na takot sila na baka hindi na sila makapag-file ng impeachment uli dahil matindi yung requirement ng Korte Suprema sa due process. Sabi ni Mambela, I'm originally from Batak, Ilocos Norte, now living in Marinduque. VP Sara kaming mag-asawa. Sabi ni Olga, dapat si BBM ma-impeach, daming grounds. Alam nyo ba, ewan ko kung nabasa ninyo yung South China Post ba yun? Tapos pinag-uusapan yung corruption. Sabi nila, for the first time, hindi na nagmukhang imposibleng ma-impeach si BBM. Yan ang observation ng mga tagalabas. Sabi ni Ambi, taking a cue, look at Davao City. That's where you find governance with no corruption. And look, the candidates that have no progress, that's a reflection of good governance against corruption. Sabi ni Homer, do you think may pag-asa pa ang Pilipinas makabangon after all this happening sa bansa? Bakit naman hindi? Ang kailangan lang talaga mawala ay yung presidente. Look, we had a thriving democracy under PRD. The institutions are still there. All we need is the leader that will make things run. So, hindi ko naiintindihan yung mga ganyan, hala, bagsak na tayo, ganito. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi talaga. Kasi with the proper leader at the helm, yung pera pupunta yan sa tamang gastusin. Babalik ang healthcare natin. Sure, we may have to, konting sikip ng sinturon uli. Pero, hindi siya imposible. At, bakit naman iniisip nyo na hindi tayo makakabangon? Gawin natin yung perang ninakaw. Ibabalik natin yan. Magpapakulong tayo. Sabi ni Cardaw Yabas, people power lang talaga magpapaalis kay Marcos. Yes, but we will survive even if umabot tayo ng 2028 because like I said, every day that passes is another day that VP Inday has not only survived but is gaining strength. Sabi ni Rai, ang weakness ng mga taga-Gamilang parlor is i-expose sila sa kanilang hidden agenda. For example, COA audit rating ni VP, ang banat ng kabilang parlor, may question pa din dahil na highest rating yan. So balikan nyo, di questionable din ang COA rating ni Mama Lenny kasi same sila ng COA rating eh. May punto.
Sabi ni opposite picture, yung September 21 rally, sabi walang kulay kaya maraming DDS pumunta pero inangkin ng mga NPA Pinklawan. Sabi ni Chucky, kaya ganyan ang gipitin lahat. Imagine, inuna pa si Kong Kiko kaysa sa issue. Truth! Sabi ni Bill, tayo ngayon ang silent majority. Let it be that way for now. That's our advantage. Hayaan yung makampante yan. Gusto ko nga, magpatakbo sila ng pinakamahihina nilang mga kandidato na malalaki naman ang ambisyon. Go! Sabi ni Maria Elena, tumawag kami sa in-laws ko, sabi namin 500 pesos lang pala marami na kayong handa sa Pasko. Sagot ng biyenan ko, kailan yung time ng 1970s? Sabi ni Chucky, hayaan niyo muna magkalat na magkalat. O ngayon, kampante na kayo. Ngayon, hindi na kayo nag-worry at natatakot. Sabi ni Au Au, pag si VP Sara na naging presidente, dadami na uli ang foreign investors. So, wag po kayo magpapadala. Ang punto talaga ng mga nasa kabilang parlor, para i-demoralize tayo. Basta, when you count the days, another day that VP Inday has survived and is getting stronger. Sabi ni Babetsky, paano yun, may immunity si BBM? Bakit kayo nag-worry na may immunity siya? So, paano yun kahit halatang utak ng korupsyon? Hindi naman siya immune sa impeachment. Hindi naman siya immune dun sa people power. Hindi naman siya immune from resignation. Wala na siyang immunity pagtapos na yung pagka-presidente niya. Bakit kayo nag-aalala? Diba? Sabi ni Baisel, at maski si Casino na gustong mag-file uli ng impeachment is doubtful na magpa-progress ang pag-file ulit nila ng impeachment kasi iba na raw ngayon ang Congress at Supreme Court made the requirements hard. That's what I'm saying. Ngayon, naalala niyo na. Naalala niyo na yung maiyak-iyak yung mga kongresista at sinasabi, kung ganun, di wala ng impeachment, ang hirap na. It's not supposed to be easy. Sabi ni Floren, kailangan ba ng audience yung ICI? Bakit inimbita si Kong Pulong? Huwag kayong mag-alala, hindi ako worried kasi fully liquidated at maayos yung mga libro ni Kong Pulong. Game, pagkakataon yan yung pahiya yung mga kritiko niya. Sabi ni Nerds, thank you for giving us the necessary slap on the forehead to remind us there is always hope. Sabi ni Tej, we have to thank the DDH for the November 30 rally na exposed tuloy na trolls lang silang madami. And last time we checked, they can't vote. There you go. Di ba? Sabi ni user, ito lang yung admin na gumagastos ng bilyones para lang ilaglag yung kalaban sa politika. Huwag kayong mag-alala, si VP Inday hindi kailangan gumastos ng malaki. Kaya kasama na niya tayo eh. Sabi ni Au Au, pahiyayan si Sandro pag nagharap sila ni Kong Pulong. Ang sarcastic pa naman ni Kong Pulong, ang deadly. Minsan nga, pag ngumingiti pa lang si Kong Pulong, nasasaktan na ako para dun sa kalaban niya eh. Thank you kay Crystal Unicorn. Sabi ni Try, ay, go, invite nilang si Kong P para lalong sumikat. Yan. Sabi ni Noel, thank you DDH for letting the world know na ang konti nyo. Di ba? Nagtampo nga si Laila de Lima eh. Sabi ni Chucky Pinero, imagine, laglagan na sila, no? Sila nagtitirahan. Correct. Sabi ni Ma'am Ola, face card pa lang, fez card pa lang si Kong Pulong versus Charis. Grabe. Sabi ni Tej, bakit kaya humupa yung hunta-hunti nila, di pumayag ang US? Nagkasakit yung manok nila. Di niyo ba alam yun? Naalala nyo na mayroong lumipad na helicopter papuntang ospital? Nagkasakit yung manok nila.
Sabi ni Rafi, if we could ask about another topic, there's been whispers about the US training Filipinos in Pampanga to fight for Ukraine. How true do you think? It's true po, but I don't know kung sa Pampanga sila nagte-training. Ang punto dyan is, muli na namang ginamit ni Presidente BBM ang money card. Ang tingin niya, uy, matutuwa yung mga Pinoy na pupunta kasi kikita sila ng pera, pero in the meantime, nabubuwisit ang Russia sa atin. Hala, can we really afford to have so many international enemies? Ewan ko dito sa presidenteng ito. Ba? Ewan ko kung pinag-isipan niya ito. Si Attorney Bill sabi niya, inuubo ka na rin po, konting pahinga din naman pag may time, kailangan pa tayong lahat ng bayan. Correct. Sabi ni Irene, di ba pupunta si Kifi Chu? Saan pupunta? Ano na naman ang pinag-uusapan ninyo at naligaw na naman ako? Ang hirap sa inyo, walang antecedent yung mga tanong. Biglang si Kifi na ang pinag-uusapan natin. Ano nangyari? May na-miss ba ako? Kalimutan ko, live ko pala to. Maginaw dito. Oo, kasi I caught the flu. Tapos hindi pa siya completely healed. Pero ano na actually, yun yung masakit yung ubo, yung kasi wala nang lumalabas. Sabi ni Ignis, siya pala on board nun. Ha, sayang di natuluyan. Uy, grabe kayo. Hindi ko naman gustong matuluyan yung tao. Pero ang galing ng Diyos, ano? Nagkasakit. Kasi ang tingin ko niyan, act of God eh. Sabi ni Boogie Bok, bakit ngaw-ngaw si Ramon Tulfo against Inday VP? Hindi siya malakas kay VP eh. A lot of people who don't like her, it's simply because hindi nila siya kasundo. Mahirap na magiging presidente yan, tapos hindi nila kaibigan, edi asar sila. Hindi nila bet. Malamig talaga dito. Si VP Inday nga, nakita niyo yung interview niya dun sa ano, sa Hague. Ginaw na ginaw siya. Eh, maginaw din dito, pero wala ako sa Hague. I wish lang. Sabi ni Jenny Hui, Mindanao Times headline, Tino 6 probe of 4.4 billion flood, Davao flood control projects daw. Hala, obsessed. Davao City ba yung 4.4 billion na yan? Sus Mario Josep, isa na namang congressman ang nagkamali dun sa definition ng Davao. I think babalik ang sigla, sabi ni Jumelski, ng Pilipinas pag si VP na ang presidente. PRD showed her how to eliminate drugs and made pay the oligarchs plus now the corruption, unmask the culprits, the economy will boost. Hindi na rin po kasi pwedeng ganito yung sitwasyon na nag-i-elect tayo ng mga opisyalis, tapos ninanakawan lang tayo at walang serbisyo. Di ba? Hindi na po pwedeng ganyan. Hi Eric, andito ka. Hi Miss Betsy, thank you very much. Uy, sa lahat ng ng gifters dito, grabe. Nalingat lang ako, ang dami na palang nagpadala. Maraming salamat po. Sabi ni Sir Art. Hi Sir Art, hi Ma'am Arlene. Ramdam ko sakit ng ubo nyo, you need full rest kahit one day lang. Actually, di ba hindi nga ako nakapag-live kagabi, dapat yun na yung pahinga. Hindi ang problema, every time magsasalita ako ng matagal-tagal, na ano tayo, inuubo. Sabi ni Bill, hala, paano naman kung mag-snow na dito sa Pilipinas? Alam mo, dito, mamaya daw or later on, 10 degrees lang. Ang ilang araw na ako hindi makalabas, maka-exercise. Sabi ni Gising na Pilipinas, ganitong oras pala nagla-live. Nag-aabang ako kagabi. Actually, hindi kasi. Pag yung normal hours ko dyan, 5 a.m. dito. So, kasi di ba normally about 6 o'clock, 7 o'clock, gusto ko nagla-live na ako. But that means I have to wake up at 5 a.m. dito. Or sorry na lang po, sorry po. Ang hirap talagang gumising ng alas 5, lalo na kung ang tulog ko ay nag-uumpisa pa lang ng alas 3. Yun, nasa Central Europe. Ay, si Julian's World, sabi niya -1 sa kanila. Last week, -8. Wala po ako sa Japan, sabi ni Irie Post. Nasa Japan din po pala kayo. Sana makapag-pick ako. Wala po ako sa Japan. Sabi ni Bart, nasa ibang bansa ka pala. Kala ko nasa Pinas lang.
Kaya nga natutuwa ako dun sa mga ano, natutuwa man ako sa kakakukulit ng mga nagsasabi sa'kin na, "Wala ka na ba sa spokes?" Meron pa na humirit. Sabi ko matatanggal ka sa spokes, eh. Paano mangyari yun, issue ko yun. Kami na nga lang yung nag-decide na damihan na yung mga ano, yung mga dating spokes na ano, iba-ibang araw para mas maganda yung variety. Sabi ni Dong, "Naisip ko lang nahirapan ata si BBM sa tindi ng performance ni FPRD at ang mga tao nasanay na sa ganda ng buhay ng panahon ni Digong kaya yan weakest president na siya, 3 years pa lang." Hi Ma'am Lydia, sabi ni Jago, "Para the purge na by the time si Sara Duterte na ang presidente, she'll already know sino yung korap." 'Di ba? Hi kay Oliveros, "Hindi po natuloy ang interim release ni Tatay Digong, tuloy pa rin ba ang hearing?" Opo. Sabi ni Roy, "Maybe it's time to make Mindanao Davao Country." Lagi din namang kino-connect sa Duterte ang buong Davao region, eh, di ano, nag-skip ng Arlington Lipunan. Grabe. Ayun, sabi ni Edma, "May nakita ko sa Hindustan Times na ang Ukraine ay kukuha ng mercenaries from the Philippines na US allies." Yun na nga. But now, paano? Paano si Russia? Hi Ma'am Melody, maraming salamat po. Sabi ni Leandro, "Sinong manok po yung nagkasakit, alam na po ba natin?" Ay hala, hindi niyo po ba na ano, nahaging yung tsismis na yun? Meron kasing naglabas na sa Facebook na ang bet daw ng mga kano hmm, isang ano bang clue natin diyan? Cabinet member, tapos ang pangalan ay may letter G. Siya daw yung bet na kung sakaling magkagulo o may mag-ambisyon sa military, siya daw ang gagawing pinuno. Ayan, nagkasakit. Paano? Sabi ni Ma'am Patricia, Maltese Falcon. Hindi naman masyadong halata, 'di ba? Sabi ni Omni, "Ma'am, boboto niyo po ba si VP Sara as president?" Ay, bakit meron bang ibang kandidato? Di ako na-inform. Sabi ni Ma'am Jenny, "Hindi po kaya goal talaga ni BBM na pasabugin ng bansa dahil sa totoo lang galit talaga siya sa." Actually ma'am, nasagot ko na 'yan. Minsan na-imagine ko nagpa-party siya kapag may sumabog na kontrobersiya. At totoo lang ma'am, eto 'yon, eto 'yan. Nung in-exile sila, nung nasa exile sila, wala siyang ibang pangarap kundi makauwi. Yun lang talagang gusto niyang mangyari, makauwi, makauwi, makauwi. Kaya hindi ko bet yung argumento na kaya siya ganyan dahil gumaganti siya dun sa pag-exile sa kanila. Unang-una, ang marami sa atin dito, karamihan in fact, ng mga nandito sa Pilipinas, eh, hindi pa pinapanganak nung time na na-exile sila. Meron silang galit sa ilang mga tao na tumaydor sa kanila, pero tingnan ninyo napagbigyan nga niya si Enrile, eh. So, I don't think it's that. Ang tingin ko talagang tama si PRD, weak, walang alam kung hindi kumuha ng kumuha, he's a taker. Hindi siya marunong magbigay. Naging presidente siya, ang nakikita lang niya, "What am I going to get out of this?" Uy, foreign trip ako, sakay-sakay siya ng eroplano, happy-happy siya na commander-in-chief ako, lakad-lakad siya, salute-salute siya, tuwang-tuwa siya dun sa mga gano'n. Pero when it came to the actual work, wala siyang alam. At yun ang sinasabi ni PRD, 'di ba? Umakyat kayo diyan, hindi pala kayo marunong. Hindi ko makakalimutan yung sinabi yan ni PRD. Hindi ko talaga makakalimutan 'yan kasi tuwang-tuwa ako no'n, eh, kilig na kilig ako dahil marami kong beses ko sinabi 'yan sa live natin. Tapos ang laking gulat ko nung narinig ko rin kay PRD sa rally, sabi niya, "Umakyat kayo diyan sa pagkapangulo, hindi ka pala marunong." Sabi ni Diego, "BBM is only utos. Utos dito, utos doon, walang alam talaga, yan ang the truth." Sabi ni Nerds, "Alam mo attorney, I will eagerly wait for the day when Tatay D is home and tells us, 'Told you so.'" He doesn't do that. Hindi siya gano'n. Ganito yan magkuwento, sabihin niya, um Dun si ano, sinabihan ko na yan. Tapos ayun ginawa pa rin niya. Tapos
'Pag tinanong ko, "Eh, di pinagsabihan ninyo, sinabihan niyo ba na sabi ko sa'yo sumunod ka sa akin?" Anong sabi niya? "Hindi, kawawa naman, eh, iiyak 'yan, eh." But by the way, he wasn't talking about Inday, lalaki yung pinag-uusapan namin. Hindi, naawa na lang ako. Gano'n siya. He will never tell you, "I told you so." Hindi. Pero alam niyo yung isa pang nagkukuwento na ako kay PRD ano, nung isang ano, nung minsan nagkita-kita kami, natiyempuhan lang yata namin siya, eh. Basta kaming mga vloggers nasa Makati, tamang-tama nandun siya, upo kami, kain kami sa Denny's. Tapos 'pag may dumadaan, 'pag pilyo talaga si PRD 'pag magandang babae, may gano'n siya, kangiti pa, natatawa-tawa na lang kami. So anyway, chikahan kami, chika, chika, chika. Tas minsan pag-uusapan pulitika, minsan asaran lang, kilala niyo naman si Crisette, ang lakas mang-asar nun. Tapos nung tahimik, sabi niya, "Ewan ko ba, bakit ngayon ko lang kayo nakilala?" Sabi ko, "Alam niyo sir, busy kayo nung presidente kayo, okey lang 'to. Ako tuwang-tuwa na ako na naging magkaibigan tayo ngayon, eh. Kasi 'di na kayo busy." Sabi mo, "Puwede na tayong magtsismisan." Alam mo ang sagot niya sa'min? "Uy, tsismis gusto ko 'yan, anong latest?" Gano'n siya ka-lovable guys, gano'n siya kabait. Sabi ni Nerds, "Ay basta nami-miss ko, nagpupuyat ako just to hear his live and long talks." Grabe yung pagka-miss ko sa kanya. Alam niyo kasi, konti lang pictures ko with him kasi usually 'pag nakikita ko siya, nakakalimutan kong mag-picture. Chika lang talaga, chika lang kami ganyan, tapos makakalimutan kong mag-picture-picture. Usually 'pag pauwi na saka ako magse-selfie, yan ay kung maaalala ko. So, naku kahapon gina-gather ko yung mga pictures niya. Magkasama kami, nakikita namin siya sa Davao, gano'n. Sobrang nakaka-miss. Sabi ni Shakira Guzman, "I'm from Luzon and I can say na napakarami naming solid Duterte." Sabi ni Cha, "Yes, daghan na kaayo videos na nagstorya siya then opposite na pud wala siya isang salita, period, period, period." Mabait siya talaga. Hindi talaga ako maaano diyan. We know na napakabait niya. Hi Ma'am Jean, thank you sa padala. Sabi niya, "I moved to YT from FB just so I can send a super chat because I didn't have the star option in FB." Uy Ma'am Jean, maraming salamat po. Grabe. Nga I have the best followers in the world. Nahiya nga akong tawagin kayong followers, eh. I have the best sutils in the world. Sabi ni Chucky, "Swerte niyo attorney, ako kahit anong gala ko hindi ko matiyempuhin ng VP at former president." Alam niyo ba si VP magkasama kami sa cabinet meeting pero ang pinaka-times na nakakapag-hi lang ako mga 2, 3 beses lang. Gano'n siya ka-busy. Uy, thank you kay Roy Mercado. Sabi niya, "BBM plus oligarchs plus pinks plus CPP equals establishment and it's also the reason why they hate the probinsyano, the outsider, and he represents us, mga kumakayod at amoy pawis commuters. We are PRD, kaya laban lang." Ay, love it. Sabi ni Ma'am Chris, "Ang bigat siguro ng feeling lalo na ni Ma'am Crisette nung 28. Kami na nga lang na ordinary citizens na iyak na, napamura sa galit. But then ang sabi ko lang din, Lord kayo na po bahala, alam kong ito lahat ang may dahilan. Hi, miss you tay." Teka, bakit si Crisette ang pinakamasama ang pakiramdam? Paano nangyari yun? Hindi lang, gusto ko lang maintindihan, paano nangyari yung ganitong klaseng usapan? Ang bigat siguro ng feeling lalo na kay Ma'am Crisette nung 28. Hmm, andito naman ako, nag-usap naman tayo. Sabi ni Noel, "Kailan na ulit tayo magkakaraoke sa TikTok? I miss singing for your sutils." Ay, hi Sir Noel. Kaso hindi pa tayo umaabot ng gift goals, eh. So siguro habang ano, parang nahihiya ako dito, andito ako sa bahay ng ate ko. Pero, sige, sige, soon. Pero hindi nga tayo 'pag umabot ng gift goals, sabi ni Jago, "I attended yung OFW meet ni PRD dati na it was so powerful and wonderful, lakas and loved sobra si PRD." Sabi ni Ma'am Alice, "Lahat tayong nagmamahal kay tatay masama ang loob, mapapagod pero 'di susuko."
Thank you kay Crystal Unicorn, sabi ni Gising Pilipinas, Duterte the most loved of Filipinos. Nagtataka lang ako, nandito kayo sa live ko pero hindi ako yung pinakamasama yung loob, 'di ba? Bakit kaya gano'n? Parang ang feeling niyo ba hindi sumama ang loob ko na hindi makakapag-interim release si PRD? Gusto ko lang malaman talaga kasi nagtataka ako dun sa ano, sa reasoning, eh. Nandito ba si Crisette sa comment section? Sabi ni Rhythm and Flow, hala lagot si Crisette lang ba nalungkot? Hindi ko nga nakita yung post niya, eh. Umiyak po kasi si Ma'am Crisette ng naka-live po. Naka-live siya? Okey, o di sige i-promote niyo yung page niya. Ewan ko ba sa inyo. Hala nagselos na si Ma'am Trix. Selos pala ang tawag dun, yung binabastos niyo ako dun sa page ko tapos selos ang tawag dun. Wag na magtampo. Pinagsasabi ninyo. Silent majority ang mga DDS kasi alam natin kung gaano tayo nilu-look down ng mga elites. Don't say na nagseselos ako, ha. I'm too old for that. Nagtataka lang ako bakit biglang sinisingit niyo. Sabi ni Byronical, "Uy, thank you Miss Irene." At saka kay Riella. My mom said, "Thank you for always keeping us updated. I am 76 years old and we always keep chismisan in the morning about how bad this government is for us, unlike PRD's time." Oo nga, eh. Grabe, hindi ko alam kung kailan kayo titigil mang-insulto sa'kin. Kasi si Kifi childlike, ikaw kasi matured ka so you can handle it. Akala niyo nakakatuwa kayo? Sabi ni Florent, BBM took all the benefits of being president but he left all the responsibilities of being president. Thank you kay Roy Mercado. Pahabol, sabi niya pang salabat. Oy. Sabi ni Jumel, pansin ko China na naman yung ginagamit na sangkalan ng mga B. Mapagtakpan lang kagaguhan ng gobyerno. Wala bang magagawa China sa mga yan para matauhan na wag silang idamay? Kaumay na kasi. Wag na kasi natin. Alam niyo sa totoo lang, yung patol, yun yung problema, eh. Kasi minsan papatulang ko rin yung mga yun, eh. Sabi ni Gising Pilipinas, gusto ko talaga ma-meet si VP at si PRD. Huwag kayong mag-alala, malapit ng magkampanya for 2028 at umiikot naman si VP Inday, eh. Pagka natsyempohan niyo na nandun siya sa lugar ninyo. Tama, narinig ko nga may China na naman sila, eh. Sabi ni Ma'am Chris, pakiramdam ko ewan ko baka ginagawa ko 'to sa sarili ko. Si Ma'am Crisette ang pinaka-emotional 'pag nag-post. Parang ramdam ko yung emotions. Ang nadala na kami sa nadadala kami sa pagiging harot niya kay Kong Pulong po. Feeling kapamilya. Kay sabi ni ayan na naman kayo, Diyos ko po. Ako yung natu-trauma sa inyo. Sabi ni Ma'am Riela, "Why so sad? Did something happen to FPRD?" Ha? Ako yung natu-trauma sa inyo, parati na lang may nangyari, may nangyari. Ang bibilis niyo sa mga ganyan. Wala pong nangyari. Grabe, ayan na naman. Ako yung tino-traumatize ninyo, ha, ako. Buti pa dun sa ibang mga page, tuwang-tuwa kayo kasi nga nakakatuwa yung mga pino-post nila. Pero sa akin yung sumbungan. Ako tatanungin ninyo, "O paano kung ma-impeach, paano kung maganito?" Lahat ng masama dinadala ninyo sa akin. Pero 'pag natutuwa kayo parating nasa ibang page, yan ang kinaiiritahan ko kaya nga ayoko ng mag-live.
So yan, okey na kayo, alam niyo na. Alam niyo na kung bakit ayokong mag-live. Pagka ano, "Uy, may nangyari sa akin." Pagka, "Paki-explain nga anong ginawa ng Korte Suprema, anong ginawa sa ganito, anong ginawa sa ganyan." Ako ang kukuyugin ninyo tapos paulit-ulit yung tanong. Pero pagka natutuwa kayo, it's never here. We're relying on your wisdom because I have no sense of humor, gano'n. Sabi ni Chucky, "Wala kang moderator, puwede pong filter yung mga ganyang comment, may magre-review sa live mo." Sabi ni Cheese, "Masaya po 'pag nagkakantahan dito." Oo, totoo 'yun. Sabi ni Sir Bill, ito si Attorney Bill, "Kawawa talaga tayo Panyera, this is the thanks we get after handling other people's problems." Matalino po kasi kayo at may tiwala kami sa'yo. Oo, pero ginugulpi niyo kami, 'di ba? Hindi niyo ba napansin? Yun yung sinasabi ni Sir Bill, eh. Pagka ano, pagka bad news, andito kayo. Eh, buti sana kung sa akin yung pinakamaraming views. Ikaw kasi yung mas may alam sa batas kung hindi lang pangbardagulan, yung hindi lang so bakit niyo ako pinarurusahan? Yun naman pala, eh, pero parusa kayo, 'di ba? Haven't you noticed that? 'Di, I get it. Mas gusto ninyong na-e-entertain kayo. So, pupunta lang kayo dito kasi kailangan niyong impormasyon, kailangan niyo ng ganito, kailangan niyong i-explain ko, tapos paulit-ulit 'yan, tapos minsan dadating na lang, paulit-ulit na nga, tapos i-e-explain ko pa rin, ganyan. Tapos pagka may matutuwa, ayan, magpapasok kayo, "Ay, nakakatuwa si ganito, salamat." Yung mga nagwo-worry sa'yo po naghahanap ng comfort, may something ka po kasi hindi ko problema yon, okey lang yan na ano, nage-gets ko na talaga pumupunta dito, naghahanap ng impormasyon. Pero 'pag nagpapaulan ng compliments, never dito. Okey na? Naintindihan niyo na? Dito niyo dinadala yung mga sama ng loob ninyo, and I get that, dadalhin ninyo dito, tapos liliwanagin natin, i-e-explain natin yan. Tapos after a while mapapalagay na yung loob mo, 'pag masaya na kayo, lumilipat na kayo. Sabi ni Ma'am Irene. Ang Korte Suprema ba ay tauhan din ni BBM po? Hmm, hindi po. Sa ngayon sa ngayon ang tingin ko sa Korte Suprema, reasonably fair sila. Hindi lang sila maglalabas ng decisions na parating gusto natin. Pero sa impeachment ni VP Inday, kinampihan nila si VP Inday. But I can't say na kinampihan, pero kinampihan nila yung reason, yung logic at yung batas. Yung iba na masyadong well, yung iba naiintindihan ko din naman kung bakit nagtagal hindi, naiintindihan ko kung bakit naiinis yung ibang tao dahil nagtagal yung mga habeas corpus cases and all that. Pero pero like I said, hindi rin perfect. May times na tama yung decision that works for us. Hindi ko naiintindihan kung bakit nagtatagal yung habeas corpus cases. Pero happy ako na full-blown case siya. Nagpa-issue sila, nagpagawa sila ng memoranda on both parties. Nung ini-explain ko dun sa mga nagko-comment sa wall ko kung bakit 30 days, ang daming nagagalit. Sinasabi sa'kin, "Ang tagal naman, bakit 30 days? Bakit 30 days binibigyan?" Aba, lahat ng partido binigyan ng 30 days kasi lahat magsa-submit ng memoranda. Sabi ko, kung naiintindihan niyo yung trabaho ng abogado, kailangan yung 30 days na yun. Kasi pati petitioners, kailangan nila yun. "Ay hindi, dapat alam na nila yan, dapat mabilis yan." Sa totoo lang, hindi ko kakayanin gumawa ng pleading in less than 30 days. Sabi ni Sir Bill, ganyan din ginagawa natin sa Diyos, lumalapit lang tayo sa kanya 'pag may problema tayo. Kung wala ng problema at masaya na tayo, kinalimutan na natin siya. Alam mo Dong, may asawa yun, tumigil ka nga diyan, pangilang beses mo na nilagay yan, nakakairita na.
Is it constitutional if a rally counting to 2 million people can make a VP take oath to president? Well, that's what happened in EDSA 1 and 2. Sabi ni Rhythm and Flow, ang dami ko nga nabasa at napapanood sa ibang vlogs or posts na mga explanations and even words na galing sa Luminous at wala man lang acknowledgement sa page ni attorney. Totoo yan. Nakalimutan nyo nga na yung the vice president is the successor. Eh, nanggaling dito sa Luminous yun. It's always like that. Kaya minsan, ayoko nang mag-live. Kasi, mas gusto ninyo dun sa masaya. Tapos, pag kami naman ang nagbigay ng liwanag, hindi nyo nga kami kinikredit for it eh. Di ba? Pag in-explain ko, hindi naman ako magdadamot dun sa sinasabi namin. Pero, minsan, meron pang isa sa inyo na babalik sa akin tapos sasabihin, kasi attorney, constitutional successful nga si VP. Eh sa akin nga nanggaling yan eh, kami yung unang nagsabi niyan. Oo, at in-explain ko din yung kay Kong Barsaga. Ano ba? Tapos pag-aawayin nyo kami ni Crisette, hindi Ano ba? Yan yung dahilan kung bakit ayoko nang mag-live. Kasi pati yung mga ganyan, pag-aawayin nyo pa kami. Sabi ni Crispy O, mga nagpapakalat ng fake news, kakarmahin din po kayo. I met VP with Baste before nakachinelas po sila sa Cebu Airport. Kumakain na lapag lang sa sahig. Presidente na tatay nila, very masa talaga. Sabi ni Bill, mabuti naman po kung ganun, pagpalain po nawa kayo. Sabi ni Crispy O, your time of reckoning will come soon. Malaki balik sa inyo niyan mga fake news peddlers, magsisisi na kayo. Ano daw? Malaki yung balik sa inyo yan mga fake news peddler. Mga nagpapakalat. So teka muna, ako bang kausap mo na fake news? Worried about what the CIA can do if ever VP Sara takes over. Color revolution, junta, scary times ahead po. So mag-decide kayo, gusto nyo bang presidente si Inday o mas uunahin nyo yung takot ninyo sa US? Alam nyo, pragmatic ang US. Pag sa tingin nila, hindi mananalo yung manok nila, hindi nila pipilitin yan. Natuto na sila rin. Sabi ni Nerds, one thing na di maialis sa Duterte, authentic love for the country and the people. Yung video nyo parang hinampas ng tubo sa ulo, may dugo-sugo pa. What does that mean? What does that mean? Hinampas sa tubo. Sinong humahampas at sinong nahampas? I want Sara to be president sana as soon as possible. Sabi ni Loving Angel. Siya ang pag-asa ng lahat. Uy, na-achieve na yung goals. Sige, maraming salamat. Magkakaraoke nights yata dito sa kabila. Wala po akong boses ha. Kayo yung kakanta. Kasi inuubo pa ako. Ba't naman, sabi ni Sir Bill, ba't naman tayo matatakot sa US? Kakampi kaya natin si Donald Trump. Ipapasanction nga niya ang ICC eh. Sana nga ma-dissolve yan. Sabi ni Noy, I will sing for the Sutils. Okay. So sige po. Kita time out kita Dong TV ha. Tanungin mo siya, bakit ako ang tinatanong mo? Oh, ayan, ilalagay ko na yung ano mo. Oh, sabi ni Dong, may boyfriend po ba si Crisette? Need atang i-comfort. Happy ka na. Bakit ako tatanungin mo? Mukha ba akong tagabantay?
Hindi seryoso, pagka si Chrisette ang tinatanong ninyo ng ganyan-ganyan, tingin niyo hindi kayo tatarayan nun? Sabi ni Ma'am Melody, "Utang ka muna, pagaling ka muna." Sige, utang muna. Kasi it is almost 3 o'clock here. Hi kay Patrick. Ano, may dugo sa ulo? Dugo ba yan? So, hindi paint splashes, 'di ba? So, those are red and green paint splashes. Sabi ni Ruthentic, if ever may issue kayo nakakasad, parang halos lahat na lang kayo nag-aaway-away na mas kailangan natin magkampihan lalong mas matuwa ang mga bi at kakamping. Ma'am, saan nanggagaling ito? Kailan kami nag-aaway? Hindi ako nakikipag-away, hindi na lang ako magla-live pagka ganun. Sabi ni Pilipinas, we want to know PRD book he's doing and title. What do you mean, ma'am? He's doing and title. Ma'am, tapos na yung Afghan refugees. Dumating sila, nasa US na, matagal na po. Are said to be the National Guards shot in the US are said to be the doing of Afghan refugees. Now Trump stopped processing other visas. Tapos na po yung sa Pilipinas, matagal na silang wala. Thank you so much for the info. Tagal na po. Sandali lang sila sa Pilipinas, less than 6 months. Okay, so thank you very much. Pati sa TikTokers, pagbigyan niyo ako ng ilang araw pa para makaano tayo, makabawi-bawi tayo sa ano, sa boses. Okay? Kasi hindi kakayanin. Mag-a-alas-3 na ng umaga dito. So maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat na nandito, lalong-lalo na sa mga TikTokers natin na ang daming padala today, umabot talaga sa gift goals. So may utang po ako. Kahapon nag-live ako ng TikTok only na live. Kasi tinry ko siya dito sa ano, sa PC. So baka bukas makapagdalawa tayo na live sa TikTok. Okay? So maraming salamat po sa lahat. Thank you.